Magandang araw po mga kaibon. Magandang araw sa inyong lahat. Sana palagi kayong safe mga kaibon. Siya nga pala mga kaibon, maraming salamat pala sa ating mga bagong subscriber. So pag-usapan natin itong aking mga African lovebirds, mga painakay ko po ito mga kaibon. Hindi ko po alam kung anong mutation ito mga kaibon. Mapusyaw po sila, pero yung mga flight feeder nila ay napaka dark, mga black. Itong isa sobrang pusyaw niya mga kaibon, parang puti, pero ang pakpak niya ay parang dark gray. So ito ng isa naman ay light gray yung katawan niya, at saka yung flight feeder niya yung napakaitim. So hindi ko tukoy talaga kung anong mga mutation itong aking mga African lovebirds mga kaibon. At siguro baka normal lang ito mga kaibon, mga normal na kulay o mutation. Pero ang kaya ibahan lang dito mga kaibon, kasi silang dalawa ay mga parang half-sider. Yung ito yung isa, yung buntot niya may dilaw. Parehas sila dalawa, may dilaw yung buntot at saka yung pakpak hanggang ulo. Pero hindi lang kita masyado mga kaibon, kasi nga para silang mga yung kupas. Nag-fade yung kanilang mga kulay, kasi yung sa kanilang kulay ay gray at saka green na kupas. So kaya tinawag ko silang semi half-sider mga kaibon. Mga kaibon, kung may dadagdag kayo kung ano nga itong ating mutation o itong karga ng ating ibon, sana matulungan nyo ako mga kaibon. Paki-comment na lang mga kaibon, at paki-subscribe na rin mga kaibon sa ating munting YouTube channel, para naman madagdagan ang ating mga subscriber. At salamat sa mga bagong subscriber ko mga kaibon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibon. May kukwento ako sa inyo mga kaibon, kung bakit hindi tayo nakapag-vlog ng mahigit isang buwan. So nagkaroon tayo ng injury mga kaibon. Sinundo ko si Mrs. Nung pauwi na kami, bigla na lang kinat kami ng aso. So yun mga kaibon, sa madaling salita, nadisgrasya kami mga kaibon. So medyo malala yung tama ko. Isang linggo ako sa hospital mga kaibon. So ngayon nagpapagaling pa. Isa ay 6 na linggo yung ibinigay na full bed rest ng doktor sa akin. Yung kain, higa lang. Kasi ang tinamaan ko talaga mga kaibon, ang aking tiyan ay doon sa loob may tinamaan na parte ng ating tiyan, yung tinatawag na spleen. Di ko alam kung anong Tagalog dyan mga kaibon. Malapit siya sa sa liver siguro. So dumurugo siya mga kaibon. Sabi ng doktor na punit yung spleen ko, kaya hindi ako pwedeng maggagalaw, kasi baka lumala yung pagdurugo niya. So ngayon 4 na linggo na siguro akong nagpapahinga dito sa bahay mga kaibon. So medyo minsan nararamdaman ko pa yung kunting sakit pag nagmumotor ako, o kaya may ginagawa ako dito sa bahay. Parang may sumasakit dito sa tiyan ko, sa ibabang part. Hindi ko kung anong klaseng sakit ito, kung galing ba ito sa spleen ko o dito lang sa bituka ko. So kailangan ko pang bumalik sa hospital para magpa ultrasound, para kita ng doktor kung sabi niya yung nalalanta na yung aking spleen o
lumit na yung hematoma ko. Sana nga mga kaibon ay hindi na dumurugo itong spleen ko at saka yung kumunti na yung hematoma ko. Kasi nagkaroon ng hematoma sa loob ng tiyan ko mga kaibon. Yun kasi yung tinamaan nung lagayan ng cellphone sa unahan ng aking motor. So mga kaibon, sa mga naglalagay ng mga cellphone holder dyan sa mga motor nyo mga kaibon, sana ay maging leksyon ito mga kaibon. Sana ay huwag nyong gayahin, tanggalin nyo na lang mga kaibon. Mahirap na kasi yung may ganyang lagayan. So itong naging resulta ng paglalagay ko ng mga cellphone holder. Tinamaan yung spleen ko. Kaya ito yung talagang malaking problema ko ngayon mga kaibon. So hindi ko alam sa darating na mga araw kung may babalik na naman ako sa ospital. So kaya pray na lang ako ng pray mga kaibon. Sana hindi na lumala.